Ako si Aiko Tanaka, 32, isang IT project manager para sa isang nangungunang tech firm sa Tokyo. Bawat umaga, gumigising ako ng 5 a.m., sumasakay sa Yamanote Line na siksikan at halos hindi ako makahinga. Dumarating sa opisina ng 7 a.m., nagmi-meeting hanggang hating gabi, saka umuuwi sa aking dali na dormitoryo. Ang buhay ko ay numero, KPI, deadline, overtime. Naniniwala ako na ang Japan ang tuktok ng mundo. Sa isip ko, ang Pilipinas ay isang bansa na laging traffic, maalikabok, puno ng taong nakangiti ng walang dahilan, at street food na posibleng magbigay sa iyo ng LBM sa loob ng 3 oras. Noong nakaraang linggo, inutusan ako ng aking boss na magbakasyon kaagad. Aiko-san, para ka ng zombie, sabi niya. Tumanggi ako, ngunit pinadalhan niya ako ng flight ticket agad. Destination, Manila. 5 araw, 4 gabi. Napatawa ako sa isip ko. 5 araw sa isang bansang madalas mag-brown out, paano ako makakapagpahinga? Ngunit wala na akong lakas makipagtalo. Kailangan ko lang matulog ng 8 oras kahit minsan. Lumapag ang eroplano sa NAIA Terminal 3 ng 2 a.m. Naglakad ako ng nalilito, sumusunod sa mga signages na Ingles na may 2 o 3 maling spelling. Sa isip ko, ang Haneda Airport ay tahimik, malinis at maayos. Dito, napuno ng sigawan, amoy ng tapsilog at mga taong nagbabanggaan ng walang paki. Ito ba ay airport o tiangge? Bulong ko. Ang taxi na nakaparada sa labas ay nagbuga ng maitim na usok. Ang driver ay nakangiti ng malapad at nagsalita ng putol-putol na Ingles. Welcome ma'am sa Pilipinas. Sumakay ako ng hindi sumasagot, binuksan ang bintana at sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin. Na-stuck kami ng 1 oras sa traffic. Nagsimula akong magalit. Bakit walang subway tulad ng sa Tokyo? Bakit walang special lane para sa mga taxi? Bakit ang lahat ay mabagal at magulo? Sa unang umaga ko sa Maynila, nagising ako dahil sa walang tigil na busina. Binuksan ko ang kurtina ng hotel at nakita ang kalsadang puno ng mga jeepney na naglalabas ng maitim na usok. Halos hindi ko na makita ang gusali sa tapat. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-check ng email, 70 messages pa rin ang naghihintay. Umupo ako sa breakfast table, tinitingnan ang champorado na inihain sa isang basag na platito na may disenyong bulaklak. Hindi ito mukhang malinis. Bumuntong hininga ako at nag-text sa isang kaibigan sa Tokyo. Grabe dito, huwag kang pumunta. Ngunit kinagabihan, nagsimulang magbago ang lahat. Sumakay ako sa LRT patungong Pasay dahil gusto kong maglakad sa mall para maglinaw ng isip. Mas malinis ang istasyon kaysa sa inakala ko. Malamig ang tren at may mga signages pa sa hapon. Sa daan, nakita ko ang mga taga Maynila na siksikan, ngunit walang nagtutulakan. May isang lolo na nagmano at humingi ng paumanhin nang bahagyan niyang masagi ang balikat ko. Nagulat ako at automatic na tumugon. Sa loob ng tren, may mga estudyanteng tumayo para bigyan ng upuan ang isang matanda nang walang nagsasabi. Nanonood ako at may naramdaman akong mainit na dumaloy sa aking dibdib. Pagdating sa istasyon, bumaba ako sa escalator. Biglang bumuhos ang ulan. Nagtakbuhan ang lahat sa gulo, ngunit walang nagreklamo. May isang karinderya sa gilid na dali-daling nagbukas ng malaking tolda at sumigaw. Pasok muna kayo, libreng silong mga bossing. Tumayo ako nang nalilito sa ilalim ng tolda kasama ng 40 iba pang estranghero. Lahat ay nagngitian. May isang nag-alok sa akin ng puto. Tamang-tama ang tamis. At ang amoy ng pandan ay nagpalimot sa akin ng galit ko kaninang umaga. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Binuksan ko ang bintana ng hotel. Tinitingnan ko ang ilaw mula sa matagal na traffic, ngunit ngayon, hindi na ako galit. Narinig ko ang musika na nagmumula sa malayo, ang tawanan ng mga taong ayaw pa umuwi kahit gabi na. Umupo ako sa sahig at umiyak ng hindi ko namamalayan. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ngayon ko lang na-realize kung gaano na ako katagal na pagod. At dito, sa bansang minamaliit ko, ito ang unang lugar sa loob ng maraming taon na naramdaman ko na tao pa ako. Kinuha ko ang cellphone ko, binura ang text na sinabi kong, grabe dito at nag-type ng bago. Bukas, gusto kong mas makilala ang Pilipinas. Hindi ko pa alam na sa susunod na 4 na araw, ang bansang itinuring kong pansamantalang hinto ay magiging bago kong tahanan. Araw. 2. Sa Maynila, nagising ako sa ingay ng mga ibon na mas malakas pa kaysa sa lahat ng alarm clock sa Tokyo.
6 a.m. sabi ng orasan, ngunit ang langit ay maliwanag na parang 8 a.m. sa Japan. Binuksan ko ang pinto ng balkonahe. Ang isang waiter ay nagdidilig ng mga halaman sa katabing rooftop. Nakita niya ako, nagmano, at ngumiti ng malapad. Kita ang mapuputing ngipin. Magandang umaga, ma'am. Ang ganda ng panahon, di ba? Tumango ako nang hindi ko namamalayan kahit hindi pa ako naghihilamos. Ang almusal ng hotel ngayon ay tosilog na may perfect na fried egg. Nag-alinlangan ako ng 2 segundo, pagkatapos ay nilagyan ko ang plato ko. Ang amoy ng adobo at pinakurat ay nagpapagutom sa akin. Sa pangatlong kagat, nakalimutan ko na ang takot ko na mag-LBM. 9 a.m. Sumakay ako ng taxi patungong Ayala Avenue dahil gusto kong makita ang mga matatayog na gusali na sinasabi nilang parang Tokyo. Sa daan, ang traffic ay halos hindi gumagalaw. Ang driver ay nagpatugtog ng mahinang OPM at lumingon sa akin. Magtatrabaho ba kayo, ma'am, hapon? Sabi ko, nagbabakasyon lang ako. Ngumiti siya ng malapad. Ay buti naman. Ngayon, dadalhin ko kayo sa shortcut, hindi kayo maaabala. At lumiko siya sa isang maliit na eskinita na hindi ko papasukin kahit sa panaginip. Ang mga motorsiklo ay nagdadaan ng milimeter ang layo, ngunit walang bumubusina. Pagkaraan ng 10 minuto, lumabas kami sa highway nang hindi dumaan sa isang stoplight. Napatulala ako. Paano mo alam ang lahat ng shortcut na ito dito sa Maynila? Dapat alam mo ang pulso ng bawat kalsada, ma'am, sagot niya habang tumatawa. Pagdating sa RCBC Plaza, umakyat ako sa itaas para makita ang 360-degree view. Malakas ang hangin kaya lumipad ang buhok ko. Sa ibaba ang ilog Pasig ay kumikinang. Ang matatayog na skyscraper ay halo sa mga lumang simbahan na sumasalamin sa sikat ng araw. Tumayo ako roon ng matagal. May mas matatayog na gusali ang Tokyo, ngunit wala itong ganitong tanawin. Matayog ngunit hindi nag-iisa. Moderno ngunit hindi nakakalimot sa pinagmulan. Nang hapon, hindi sinasadya akong napunta sa isang co-working space na tinatawag na Laya Hub BGC. Akala ko ay ordinaryong mall, ngunit sa loob, na puno ng mga taong kasing edad ko, nagtatype ng code. May signages na Ingles, Startup, Philippines. Tumawa ako sa isip ko. Ang startup ng Pilipinas siguro ay gumagawa lang ng app para sa delivery ng pagkain o tricycle booking. Ngunit pagkatapos, nakita ko ang isang binata na nagmano sa akin ng bahagya. Magandang hapon, Ate Aiko? Kayo po ba yan? Nagulat ako at umatras. Paano niya ako nakilala? Nakita ko po ang pangalan niyo sa meetup kahapon. Ako po si Lakan, software engineer. Inabot niya sa akin ang business card. Isang kumpanya na nakakuha ng Series B funding. Lumaki ang mata ko. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng core banking system para sa malalaking bangko sa Europa? Opo, sabi niya. At sa susunod na buwan, ilulunsad namin ang blockchain para sa mga magsasaka sa Pilipinas. Ipinasyal ako ni Lakan. May meeting room na gawa sa recycled shipping containers. May libreng coffee corner na nagsasabing Philippine Coffee, grown by Igorot farmers. May team ng mga estudyante sa kolehiyo na nagpipitch ng proyekto sa totoong VC. Lahat ay nakangiti, maingay na nag-uusap, ngunit walang sino man ang nagpapataas ng sarili. Direkta akong nagtanong kay Lakan, bakit hindi ka nagtatrabaho sa Singapore o San Francisco? Ngumiti si Lakan ng malapad. Nakarating na po ako, pero bumalik dahil gusto kong gumawa ng isang bagay para sa aking bayan. Dito, mura ang cost of living, magagaling ang team, at makakakain ako ng silog araw-araw. Tumawa ako ng malakas, ang una sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, kumain kami ni Lakan ng hapunan sa isang karinderiya sa ilalim ng gusali. 4 na putahe, wala pang 300 piso ang lahat. Si Lakan ang naglagay ng kanin sa plato ko. Ang isang intern ay nagsalita ng Hapon ng mas matatas kaysa sa isang tour guide sa Tokyo. Sinabi niya na natuto siya sa anime at nag-internship dito dahil gusto niyang gumawa ng proyektong talagang makakatulong sa tao. Bumalik ako sa hotel ng gabing iyon at binuksan ang laptop ko. May email mula sa boss ko sa Japan. Aiko-san, pagbalik mo, paki-clear muna ang urgent bug. Naghihintay ang team. Tiningnan ko ang screen at naramdaman kong parang may bato na nakadagan sa dibdib ko. Isinara ko ang laptop, binuksan ang bintana. Ang ingay ng traffic ay naroon pa rin, ngunit ngayon, hindi na ito nakakaabala. Ito ay parang tibok ng puso ng isang lungsod na buhay pa. Kinuha ko ang cellphone ko, nag-text sa nanay ko sa Tokyo.
Ma, baka humingi pa ako ng 2003 araw na additional leave at pinindot ko ang send nang hindi naghihintay ng sagot. Hindi ko pa alam na ang gabing iyon ang huling beses na naisip ko ang Tokyo nang may pagkamiss sa bahay. Araw 3. Nagising ako ng walang alarm clock. Ang ginintuang sikat ng araw ay sumikat sa manipis na kurtina. Ang tunog ng nagtitinda ng taho ay narinig mula sa ibaba. Ang matamis na amoy ay nagpagutom sa akin nang hindi naghihintay. Nagbihis ako ng simple at umalis sa hotel ng walang plano. Dinala ako ng aking mga paa sa Muelle del Rio. Sumakay sa isang ferry boat sa Pasig River. Malamig ang hangin ng ilog, pinapalipad ang aking buhok. Sa magkabilang panig ay isang tanawin na hindi ko pa nakita sa Tokyo. Lumang mga bahay na bato na nagpapakita ng liwanag ng umaga, mga gusali sa tabi ng ilog na pinagsasama ang luma at bago. Ang mga estudyante ay naghihintay ng bangka sa pantalan, ngunit walang nagtutulakan. May isang aling na nakakita sa akin na nag-aalangan, ngumiti at tumuro. Sakay ka na rito, Ineng. Diretso sa Intramuros iyan. Pagdating sa Intramuros, naglakad ako sa mga lumang pader. Pinawisan ako, ngunit pagdating ko sa tuktok, ang hangin ay malakas at malamig. Tiningnan ko ang ilog Pasig na paikot-ikot. Ang mga tao sa ibaba ay maliliit, nagmamadali, ngunit lahat ay mukhang buhay. Umupo ako sa tabi ng pader, umiyak nang hindi ko namamalayan. Umiyak ako dahil ngayon ko lang na-realize na sa loob ng 22 taon, hindi talaga ako huminto para huminga. Nang hapon, sumakay ako ng bus patungong Batangas dahil inanyayahan ako ni Lakan. Ate Aiko, kailangan mong makita ang ating lumang bayan, kahit minsan. Sa daan, napuno ng traffic, akala ko ay gabing-gabi na kami darating. Ngunit ang driver ay nagpatugtog ng mahinang OPM at nagkuwento tungkol sa kanyang pagkabata. Ang taong nakaupo sa tabi ko ay nagbahagi ng durian sa akin. Nagulat ako sa matapang na amoy, ngunit nang tikman ko ang unang kagat hindi na ako makahinto. Matamis at makrema, nakalimutan ko na ang pagkain ko ng mamahaling sushi. Dumating kami sa Batangas ng 3 p.m. Ang ginintuang liwanag ay sumikat sa mga lumang simbahan. Sumunod ako kay Lakan sa isang lumang puno ng balete na niyakap ang isang retablo. Ang mga ugat ay balot sa paligid ng altar ng banayad. Naniniwala ang mga Pilipino, sabi ni Lakan ng mahina, na kahit ang mga bagay na gumuho ay nananatiling maganda at mahalaga. Tumayo ako ng tahimik. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Nang gabi, umupo kami at kumain ng inihaw na isda sa tabi ng ilog. Lumang kahoy na mesa na may ilaw mula sa isang gasera. Nagtanong si Lakan ng direkta sa akin. Ate Aiko, naramdaman mo na ba na nagtrabaho ka ng husto kaya nakalimutan mo na ang gusto mo? Tahimik ako ng matagal, pagkatapos ay sumagot ng nanginginig ang boses, araw-araw. Nang gabing iyon, sumakay kami ng bus pabalik sa Maynila. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Nagising ako at nakaparada ang bus sa tapat ng NAIA. Lumingon sa akin si Lakan at ngumiti. Babalik ka na sa Japan bukas, Ate Aiko? Tumango ako, ngunit may naramdaman akong nawawala sa aking puso. Niyakap ko si Lakan ng mahigpit, nang walang sinasabi. Ang amoy ng pabango niya at durian ay nanatili sa aking damit hanggang sa hotel. Sa huling gabi ko sa Maynila, binuksan ko ang maleta ko para mag-impake. Ngunit kinuha ko ang cellphone ko at kinansela ang tiket ko para bukas. Tinawagan ko ang boss ko sa Tokyo. Nanginginig ang boses ko, ngunit malinaw. Pasensya na po, magre-resign na po ako. Tahimik siya ng matagal, pagkatapos ay nagsalita. Aiko-san, sigurado ka ba? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang buwan na nakalutang sa ibabaw ng matatayog na gusali. Opo, sigurado po ako. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang bintana ng malaki. Ang hangin ng Maynila ay pumasok, kasama ang amoy ng ulan. Itinaas ko ang kamay ko sa aking dibdib. Ang puso ko ay tumibok ng malakas, ang una sa loob ng maraming taon, hindi dahil sa stress, kundi dahil magsisimula na ito ng bago. Kinuha ko ang cellphone ko ulit, nag-text sa nanay ko. Ma, mananatili po ako rito ng mas matagal. Nakita ko na po ang totoong bahay ko. At pinindot ko ang send nang hindi naghihintay ng sagot. 3 araw lang. 3 araw lang. Ang bansang minamaliit ko na itinuring kong pansamantalang hinto ay naging bagong simula ng aking buhay. Hindi ko pa alam na sa susunod na 7 araw, makikita ko ang himala na magpapasiya sa akin na iwan ang Tokyo upang manatili rito ng permanente. Araw 4. Nagising ako sa parehong hotel room, ngunit naramdaman kong ibang tao na ako.
Ang maleta ko ay hindi pa na-unpack dahil nagpasya akong manatili ng walang tiyak na plano. Binuksan ko ang laptop ko, ang una sa loob ng 4 na araw. May email mula sa HR Japan, paki-confirm ang inyong resignation ng nakasulat. Nag-reply ako at nag-type lang ng isang pangungusap. Salamat po sa lahat, nagsisimula na po ako ng bago dito. Pagkatapos ng send, isinara ko ang makina at hindi na binuksan ulit. 10 AM, nag-text si Lakan. Ate Aiko, libre ka ba? Ngayon ang demo day namin. Kailangan mong makita ito mismo. Sumagot ako kaagad. Oo, pupunta ako. Sinundo ako ni Lakan sa hotel sakay ng isang lumang asul na motor. Nagulat ako at umatras. Dito ka sasakay? Opo, sabi niya. Mas mabilis pa kaysa sa LRT. Niyakap ko ang bewang niya ng mahigpit, kaya tumawa siya. 15 minuto, nakarating kami sa Laya Hub BGC ulit. Ngunit ngayon, hindi lang ako naglalakad-lakad. Pumasok ako sa totoong conference room. Sa loob, puno ng mga bata na hindi hihigit sa 25 taong gulang na nagsasanay ng pitch. May isang team na nagpakita ng model ng hydroponics farm na kinokontrol ng AI. Ang isa pang team ay nagpakita ng app para sa pagtuklas ng sakit ng halaman gamit ang litrato mula sa cellphone ng magsasaka. Nakaupo ako at lumaki ang mata ko. Hindi ito ordinaryong food delivery app. Ito ay teknolohiya na tumutulong sa totoong magsasaka sa Pilipinas. Tanghali, dinala ako ni Lakan para kumain sa kainan sa ilalim ng gusali. 4 na putahe ng silog kasama ng tubig. 60 piso lang. Habang kumakain, nagkuwento si Lakan. Ang kumpanya namin ay nakakuha ng Series C funding mula sa Singapore. Pero kumakain pa rin kami sa kainan araw-araw dahil gusto naming ilagay ang pera sa teknolohiya, hindi sa mamahaling opisina. Nagtanong ako, bakit hindi na lang kayo lumipat sa Singapore? Ngumiti si Lakan. Dahil wala roon ang ate na nagtitinda ng batchoy na kilala ang pangalan namin at walang magsasaka na tatawag sa amin ng 2 AM para magpasalamat dahil ang app ay nagligtas sa kanyang ani. 3 PM, may isang espesyal na bisita ang pumasok sa silid. Isang lalaki na moreno, nakasuot ng simpleng puting t-shirt. Lahat sa silid ay tumayo at nagmano ng sabay-sabay. Si Kuya Rico, bulong ni Lakan, ang CEO namin. Dati siyang bata mula sa probinsiya, nagtayo ng kumpanya mula sa wala hanggang ngayon ay may 1,500 empleyado na. Umakyat si Kuya Rico sa entablado at nagsalita ng mahinahon. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa valuation. Mag-uusap tayo tungkol kay Mang Tasyo, isang magsasaka na tumawag sa atin at sinabing ang app natin ay nakatulong sa kanya na mag-ani ng 3% na mas marami. Iyan ang totoong KPI natin. Nakaupo ako at umiyak ng hindi ko namamalayan. Sa Tokyo, ang KPI ko ay kailangang maging mas mataas ng 10% ang bayad ng customer. Dito, ang KPI ay tumulong sa magsasaka na magkaroon ng mas maraming makakain. Nang gabing iyon, inanyayahan ako ni Lakan sa team gathering sa isang ihaw-ihaw sa gilid ng kalsada. Mahabang mesa, 30 katao, lahat ay magkasing edad ko. May isang intern na nagmano sa akin at sinabing, Ate Aiko, nagtrabaho din ako sa Tokyo pero bumalik dahil dito naramdaman kong tao ako. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Umuwi ako sa hotel ng gabing iyon ng mag-isa. Malakas ang ulan, ngunit hindi ako tumawag ng taxi. Naglakad ako sa baha sa kalye. Ang tubig ay hanggang sa bukong-bukong ko, ngunit nakangiti ako ng malapad dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Bago matulog, binuksan ko ang notes sa cellphone ko at isinulat, Araw 4 sa Pilipinas. Nakita ko ang isang startup na hindi ginawa para sa pera, kundi para kumain ng busog ang mga Pilipino. At gusto kong maging bahagi nito. Hindi ko pa alam na bukas, makikita ko ang breaking point na magpapasiya sa akin na iwan ang lahat sa Japan upang manatili rito ng permanente. Araw 5, nag-text si Lakan. Ate Aiko, may malaking meeting tayo ngayon. Pwede ka bang tumulong na magmasid? Sumagot ako kaagad, sige po. 10 AM, pumasok ako sa Laya Hub BGC ulit. Ngunit ngayon, hindi ako bisita. Dinala ako ni Lakan sa conference room sa pinakataas na palapag na tinatawag na Silid Laya. May painting ng sampagita sa dingding. Sa loob, 20 tao ang nakaupo sa sahig. Walang executive chair, walang mamahaling mahabang mesa. Lahat ay pantay. Nagmano sa akin si Kuya Rico at ngumiti. Welcome, Ate Aiko. Umupo ka na.
Umupo ako sa tabi ng intern na nakita ko kahapon. Ang paksa ngayon, paano natin matutulungan ang mga magsasaka na yumaman sa loob ng 3 taon? 10 minuto sa meeting, halos na-shock ako. Walang nagbubukas ng PowerPoint slide. Walang nag-uusap tungkol sa KPI o OKR. Lahat ay nag-uusap tungkol kay Aling Celia sa palayan sa Laguna, kay Mang Danilo na nagtatanim ng rambutan sa Mindoro. Isang bata ang nagbukas ng video call sa screen. Ang isang magsasaka ay nagmano sa kamera at nagsalita ng nanginginig ang boses. Maraming salamat po sa team. Noong nakaraang taon, nasira ang lahat ng bigas ko, pero ngayong taon, nag-alerto ang app sa akin, kaya nakapag-harvest ako kaagad. Nagbenta ako ng bigas ng may kita, ang una sa loob ng 10 taon. Nakaupo ako at umiyak ng hindi ko namamalayan. Sa Tokyo, umiyak ako dahil na-delay ang proyekto ng 3 araw. Dito, umiyak sila dahil nakatulong sila sa totoong magsasaka. 2 p.m, diretsong nagtanong sa akin si Lakan. Ate Aiko, kung ikaw ang product manager namin, anong feature ang idadagdag mo sa app ng magsasaka sa Pilipinas? Napatulala ako. Kadarating ko lang ng 5 araw. Ngumiti si Kuya Rico. Dito, hindi kami tumitingin sa resume. Tinitingnan namin ang puso. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Magdaragdag ako ng real-time market price alert system na direktang konektado sa mga kooperatiba upang hindi mababaan ang presyo ang magsasaka. Tumahimik ang lahat at pagkatapos ay nagsimulang pumalakpak ng malakas. Isang bata ang sumigaw, mas naiintindihan ni Ate Aiko ang magsasaka sa Pilipinas kaysa sa amin. Nang gabing iyon, kumain ulit kami ng silog at sinigang. Itinaas ni Kuya Rico ang baso ng Coke. Ngayon, may bago tayong miyembro. Si Aiko Tanaka mula sa Tokyo. Formal na tinatanggap sa team. Nag-ingay ang lahat. Umiyak ako ng mas malakas, ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. Umuwi ako sa hotel ng gabing iyon ng nakapaa. Nasira ang sapatos ko dahil natapakan ko ang pako, ngunit wala akong pakialam dahil ang puso ko ay puno na. Kinuha ko ang cellphone ko, binura ang lahat ng lumang schedule app at nag-download ng bago na tinatawag na Ani Bayani, ang app na tinulungan kong mag-ideya kaninang hapon. Bago matulog, binuksan ko ang bintana ng silid. Malakas ang ulan, ngunit nakangiti ako ng malapad. Itinaas ko ang kamay ko sa aking dibdib at bumulong sa sarili ko sa unang pagkakataon sa buhay ko. Aiko, umuwi ka na. Ngunit hindi ko pa alam na bukas ang araw na mamamatay ako ng lubusan at ipapanganak ulit bilang isang Pilipino. Araw 6, maaga sa umaga. Nagising ako na may pinakamalaking excitement sa buhay ko. Ngayon ang unang araw na magtatrabaho ako ng formal sa bago kong team. Ang nag-iisang puting shirt na natira sa maleta ko ay pinlansya ko ng perpekto gamit ang plancha ng hotel. Sinundo ako ni Lakan sa parehong motor. Ngayon, makikita mo ang totoong magsasaka, Ate Aiko. Pupunta tayo sa Laguna. Niyakap ko ang bewang niya nang mas mahigpit kaysa dati. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa saya. Sa daan binuksan ko ang cellphone ko. Nag-check ng email, ang una sa loob ng ilang araw. May text mula sa nanay ko sa Japan. Aiko, nalaman ko lang na nag-resign ka. Hindi ko maintindihan. Bakit mo iniwan ang lahat para sa bansang hindi ko pa naririnig? Nabigla ako, ngunit agad kong isinara ang makina. Dumating kami sa farm ng 10 a.m. Matindi ang sikat ng araw. Si Mang Tasyo, ang magsasaka na tumawag kahapon para magpasalamat, ay naghihintay sa harap ng palayan. Naglakad siya sa akin, nagmano, at lumuhod sa aking mga paa. Maraming salamat po, Miss Aiko. Ang app po ay nagligtas sa buhay ko. Umiyak ako at niyakap si Mang Tasyo doon mismo. Ang magaspang niyang kamay ay hinaplos ang aking likod ng banayad. Huwag kang umiyak, Ineng. Nang hapon, naglakad kami sa palayan. Inalis ko ang sapatos ko, tumapak sa putik, ang una sa buhay ko. Tumawa si Lakan. Ate Aiko, mukha kang bata sa Tokyo na nakakita ng putik sa unang pagkakataon. Ngunit nang makita ko ang magsasaka na gumagamit ng app sa lumang cellphone para i-check ang panahon, i-check ang peste, i-check ang presyo ng bigas, tumigil ako sa pagtawa at umiyak ng mas malakas. Nang gabi, kumain kami ng hapunan, luto ni Mang Tasyo sa ilalim ng bahay na gawa sa kahoy, sinigang na hipon, lechon, kawali, bagoong. Kumain ako ng kumain. Nagdagdag si Mang Tasyo ng kanin. Kumain ka ng marami, anak. Nagtrabaho ka ng husto. Ang salitang anak niya ay nagpabuhos ng luha sa akin. Bumalik kami sa Maynila ng 10 p.m. Pagod na pagod ako, ngunit ang puso ko ay puno.
Pinark ni Lakan ang motor sa harap ng tinutuluyan ko at lumingon. Bukas, magkakaroon tayo ng malaking meeting tungkol sa bagong funding round. Darating ang VC mula sa Singapore. Pwede ka bang tumulong na magsalita, Ate Aiko? Ngumiti ako ng malapad. Oo, pwede. Ngunit ng gabing iyon, 9:45 p.m., tumunog ang telepono ko. Isang numero mula sa Japan. Ang dati kong boss. Malamig ang boses niya. Aiko-san, nagpasya ang kumpanya na kasuhan ka dahil sa paglabag sa kontrata. Pumirma ka ng NDA sa isang secret project. Kung magtatrabaho ka sa ibang kumpanya sa Asia sa loob ng 2 taon, idedemanda ka namin ng 50 milyong yen. Umupo ako sa sahig kaagad, nanginig ang mga paa ko. 50 milyong yen ito ang pera na hindi ko kailanman kikitain kahit magtrabaho ako habang buhay. Nagpatuloy ang dati kong boss. Bumalik ka sa linggong ito at iaatras namin ang kaso. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Ibinaba ko ang telepono at umiyak ng pinakamalakas sa buhay ko. Malakas ang ingay kaya kumatok ang housekeeping ng hotel at nagtanong kung ano ang problema. Umiyak ako hanggang sa sumuka at naubos ang lakas ko. Humiga ako sa malamig na sahig ng banyo, tinitingnan ang kisame na umiikot. Lahat ng bagong binuo sa loob ng 5 araw ay magugunaw sa isang gabi. Kinuha ko ang cellphone ko nang nanginginig ang mga kamay. Nag-text sa nanay ko, "Ma, baka kailangan ko na pong bumalik sa Japan." Pinindot ko ang send sa gabing pinakamalakas ang ulan ng taon. Niyakap ko ang tuhod ko. Nag-iisa, nararamdaman kong lumulubog ako sa putik. Ang bansang tinawag ko lang na bahay ay magiging isang sirang panaginip. Hindi ko pa alam na sa susunod na 24 na oras, magsasama-sama ang mga Pilipino. Nakakikilala ko lang upang itaas ako mula sa putik na iyon sa isang paraan na hindi ko malilimutan habang buhay. 4 a.m. Nakaupo pa rin ako sa banyo. Niyayakap ang aking tuhod. Ang telepono ko ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Mga text mula sa nanay ko, mga dating kaibigan, mula sa HR Japan. Lahat ay nagsasabing pareho. Bumalik ka na, Aiko. Huwag mong iwanan ang buhay mo. Binuksan ko ang pinto ng silid ng tahimik. Naglakad pababa sa lobby. Ang guardia sa pinto ay nagising dahil narinig niya ang aking paghikbi. Siya ay isang matandang lalaki, ubanin, nakasuot ng kupas na asul na uniforme. Ano ang problema, Ineng? Umiyak ako hanggang sa hindi na ako makapagsalita. Hinila niya ako sa isang lumang sofa at kumuha ng mainit na kape. Uminom ka muna, tapos magkuwento ka. Ikinuwento ko ang lahat kay Manong Ben. Ang mga luha ay hindi tumitigil. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos kong magkuwento, nagmano siya at nagsalita ng isang pangungusap. Tutulungan kita, anak. 6 a.m., dinala ako ni Manong Ben sakay ng isang lumang sidecar na motor. Nagmaneho siya papunta sa Laya Hub BGC. Sa daan, sinabi niya ang pangalan niya, si Manong Ben, dating sundalo. Nagmaneho siya sa ulan na hindi pa tumitigil. Eksaktong 7 a.m., pumasok si Manong Ben sa conference room kung saan sila naghahanda para tanggapin ang VC ng Singapore. Si Kuya Rico, Lakan, at 30 iba pang miyembro ng team ay mukhang inaantok. Lahat ay nagulat nang makita ako na maputla, sumusunod kay Manong Ben. Tumakbo si Lakan para alalayan ako. Ate Aiko, anong problema? Umiyak ako at ikinuwento ang lahat ang NDA, ang 50 milyong yen, ang kaso. Tahimik ang lahat. Itinaas ni Kuya Rico ang kanyang kamay at nagsalita ng isang pangungusap. Ikansela muna ang VC meeting. Tulungan muna natin si Ate Aiko. 8 a.m. Ang silid Laya ay naging isang war room. Ang abogado ng kumpanya, isang dating propesor ng batas mula sa UP, ay nagbukas ng computer at tiningnan ang NDA. 3 pang legal team ang tumawag sa kanilang kaibigan na abogado sa Japan. Ang mga intern ay nagbukas ng line group, tulungan si Ate Aiko. 900 katao ang sumali sa loob ng 10 minuto. Naglakad si Manong Ben para bumili ng kape at pandesal para sa lahat. 9 a.m., sinabi ng abogado na ang NDA ay may problema sa jurisdiction. Kung mananatili si Ate Aiko sa Pilipinas at ang bagong kumpanya ay Pilipino, ang kaso sa Japan ay magiging napakamahal, kaya malamang na hindi lalaban ang dating kumpanya. 10 a.m., nag-announce si Kuya Rico sa silid. Tatanggapin ng kumpanya si Ate Aiko bilang permanenteng empleyado kaagad. Pipirma ng kontrata ngayon at maglalabas ng certification letter na siya ay isang full-time Filipino employee kasama ang pagbabayad ng lahat ng legal fees. Umiyak ako ng mas malakas.
pero hindi pa po nakakapasok ang funding ng kumpanya. Ngumiti si Kuya Rico. Hindi pa nakakapasok ang pera, pero ang puso namin, nakapasok na. Tanghali, kumalat ang balita sa buong startup community sa Pilipinas. Ang Line Group ay may 3,000 katao na. May isang Japanese VC na nag-invest na sa Pilipinas ang nag-text. Kung talagang magdedemanda ang dating kumpanya, tutulong ako bilang testigo na hindi nagnakaw ng sekreto si Ate Aiko. May 10 law firms ang nag-text na nag-aalok ng libreng serbisyo. 3 p.m., dinala ako ni Kuya Rico para pumirma ng kontrata sa SEC. Nakita ng opisyal ang kuwento at ngumiti. Pirmahan mo na ma'am, urgent ito. 5 p.m., nakatanggap ako ng email mula sa dating kumpanya ko. Subject, withdrawal of legal action. Maikli ang nilalaman. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang, nagpasya ang kumpanya na kansilahin ang legal proceedings. Good luck sa inyong bagong landas. Bumagsak ako sa sahig ng conference room. Tumakbo ang lahat ng miyembro ng team para yakapin ako ng sabay-sabay. Ang mga iyak at tawanan ay naghalo. Si Manong Ben ay nakatayo, nakangiti sa sulok ng silid at nagmano sa lahat. Nang gabing iyon, nag-celebrate kami sa parehong ihaw-ihaw stand, ngunit ngayon ay may 6-5 katao na. Itinaas ni Kuya Rico ang baso ng Coke. Ngayon hindi lang natin tinulungan si Ate Aiko, tinulungan natin ang ating pamilya. Tumayo ako, punong-puno ng luha ang mukha ko, at nagsalita sa unang pagkakataon gamit ang Filipino na hindi pa matatas. Salamat po at hindi ninyo iniwan si Aiko. Tumahimik ang lahat ng 3 segundo, pagkatapos ay sumigaw ng sabay-sabay. Welcome sa iyong bagong bahay. Tumigil ang ulan ng gabing iyon. Tumayo ako sa rooftop ng Laya Hub, tinitingnan ang Maynila na nagligtas sa akin sa loob ng 24 oras. Itinaas ko ang kamay ko sa aking dibdib at bumulong ng mahina. Nakaligtas ako dahil sa Pilipinas. Hindi ko pa alam na sa susunod na 3 araw, makikita ko ang sampaguita na magpapabago sa buhay ko ng permanente. Araw 7, maaga sa umaga, kumatok si Lakan sa pinto ko. Ate Aiko, gising ka na ba? Pinapahinga ka ni Kuya Rico. Dadalhin kita sa isang lugar na kailangan mong makita bago ka magpasiyang manatili ng tuluyan. Nagising ako agad. Dinala kami ng isang lumang puting van palabas ng Maynila, patungo ulit sa Laguna, ngunit ngayon, hindi para mag-tour ng simbahan. Lumiko ang sasakyan sa isang sementadong kalsada, malalim sa palayan hanggang sa isang malawak na lawa na puno ng namumukadkad na mga water lilies na kulay rosas. Si Kuya Rico ay naghihintay sa tabi ng isang maliit na bangka. Nagmano siya at ngumiti. Ngayon, walang meeting, walang code, walang VC. Si Ate Aiko lang at ang lawa ng bunga ng tubig na ito. Sumakay kaming 4 sa bangka. Ako, si Lakan, si Kuya Rico at si Manong Ben na sumama. Ang bangka ay dahan-dahang pumasok sa gitna ng lawa. Ang mga water lilies ay kasing daas ng ulo, namumukadkad ng lubusan kaya halos hindi makita ang tubig. Ang banayad na amoy ay lumutang sa hangin. Lumipad ang mga tagak sa grupo. Nagsalita si Kuya Rico ng mahina. Alam mo ba ate, kung paano tumutubo ang water lily? Umiling ako. Tumutubo ito mula sa pinakamalalim na putik sa lawa. Habang mas mabaho ang putik, mas malalim ang ugat, mas maganda ang bulaklak. Kaya iginagalang ng mga Pilipino ang water lily bilang bulaklak ng paglaya dahil kailangan itong dumaan sa kadiliman bago ito mamukadkad. Nakinig ako at umiyak ulit. Inabot ni Lakan ang kamay ko ng banayad. Ate Aiko, dumaan ka na sa pinakamadilim na putik ang kaso. Ang takot, ang pag-iwan. Pero namumukadkad ka rito dahil hindi ka kailanman tinukoy ng Pilipinas bilang isang estranghero. Huminto ang bangka sa gitna ng lawa. Kumuha si Kuya Rico ng isang sariwang water lily na kulay rosas at ibinigay sa akin. Ang bulaklak na ito ay tinatawag na Laya flower. Naniniwala ang mga Pilipino na kung sino man ang tumanggap ng bulaklak mula sa taong nagmamahal ng totoo, hindi nalulubog ang buhay niya. Kinuha ko ang bulaklak nang nanginginig ang mga kamay at yumuko sa tubig. Ang mga luha ay tumulo sa tubig at naging maliliit na ripples. Itinaas ko ang bulaklak, hinawakan sa ibabaw ng aking ulo at nagsalita ng nanginginig ang boses. Salamat po sa pagbibigay kay Aiko ng bagong buhay. Salamat po sa pagbibigay kay Aiko ng pagkakataong maging Pilipino. Ngumiti si Manong Ben at nagsalita ng isang pangungusap na tatandaan ko habang buhay. Anak, ang tunay na bayan ay hindi kung saan ka ipinanganak, kundi kung saan hindi ka natatakot na mamatay. Nang hapon,
Kumain kami ng mango graham sa ilalim ng puno sa tabi ng lawa. Walang nag-usap tungkol sa trabaho. Walang nag-usap tungkol sa hinaharap. Tanging ang tawanan, ang tunog ng mga ibon, at ang hangin na humahampas sa mga water lily. Bago kami umalis, inabot sa akin ni Kuya Rico ang isang folder ng dokumento. Sa loob ay isang application form para sa Special Filipino Citizenship para sa high-skilled individuals, kasama ang isang sulat kamay na sulat, formal na welcome sa Pilipinas. Hindi bilang bisita, kundi bilang isa sa mga anak ng lupang ito. Niyakap ko ang folder ng mahigpit at umiyak hanggang sa mabasa ang damit ko. Nang gabi, umuwi kami sa Maynila. Lumulubog ang araw. Ang langit ay kulay rosas at kahel na parang mga water lilies. Tumingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan at ngumiti ng pinakamalaki sa buhay ko. Nang gabing iyon, sumulat ako ng huling sulat sa nanay ko sa Tokyo. Ma, hindi ko iniwan ang Japan. Nakita ko lang ang bahay kung saan talaga ipinanganak ang puso ko. Balang araw, maiintindihan mo at dadalhin kita para umupo sa bangka sa gitna ng lawa ng water lilies. Sinelyuhan ko ang sulat at inilagay ang pinatuyong bulaklak sa loob ng sobre. Nagmano ako sa aking dibdib at bumulong sa sarili ko. Magandang gabi. Ako si Aiko Laya Tanaka, ang bagong Pilipino. 1 taon ang lumipas. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Ang pangalan ko ay Aiko Laya Tanaka. Ang unang Filipino ID card ko ay inilabas 3 buwan na ang nakalipas. Ang litrato sa card ay nakangiti pa rin ng malapad. Bawat umaga, gumigising ako ng 5 a.m. tulad ng dati. Ngunit sa halip na sumakay sa siksikang subway sa Tokyo, sumasakay ako sa kulay rosas na motor na bigay ni Lakan bilang regalo sa kaarawan ko, nagmamaneho sa traffic ng Maynila patungong Laya Hub BGC. Ang paborito kong puting shirt ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may pin ng Laya Flower na laging nakakabit. Ang aking posisyon ay Chief Product Officer ng Anibayani app. Ang app na dati ay may 100,000 users, ngayon ay may 7 milyong users sa buong Southeast Asia. Inilunsad lang namin ang bersyon sa Vietnamese at Indonesian. Libu-libong magsasaka sa Vietnam ang nagpapadala ng larawan ng berdeng palayan para magpasalamat. Noong nakaraang buwan, ibinenta namin ang kumpanya sa isang malaking funding group mula sa Singapore, ngunit ang tanging kondisyon na pinirmahan ni Kuya Rico ay kailangang manatiling pag-aari ng mga Pilipino ang kumpanya at ang headquarters ay kailangang manatili sa Maynila. Ang pera na nakuha ay pinaghati-hatian ng team sa 3 bahagi. Ang isa ay bonus para sa mga empleyado, ang isa ay pondo para tulungan ang mga magsasaka na naapektuhan ng kalamidad, at ang isa ay ginamit upang itayo ang lawa ng Laya bilang libreng learning center para sa mga bata sa probinsiya. Ngayon ang formal na pagbubukas ng center. Ang lawa ng water lilies na dinala sa akin noon ay mayroon na ngayong mahabang kawayan na tulay na pumapasok sa gitna ng tubig. May lumulutang na classroom na gawa sa recycled wood. 500 bata mula sa mga rural na paaralan ang dumalo sa event. Nakasuot sila ng kulay rosas na t-shirt na may logo ng Laya Flower tulad ko. Nagsimula ang seremonya nang tumayo ang isang bata, nagmano at nagsalita. Ako po si Nena, 12 taong gulang, mula sa Laguna. Gusto ko pong maging agricultural engineer, tulad ni Ate Aiko. Tumayo ako ng tahimik, umiyak ng hindi ko namamalayan, at naglakad para yakapin ang bata ng mahigpit. Inabot sa akin ni Kuya Rico ang mikropono. Huminga ako ng malalim at nagsalita gamit ang Filipino na mas matatas na. 1 taon na ang nakalipas, ako ay isang Hapon na nag-iisip na ang Pilipinas ay isang atrasadong bansa. Ngayon, ako ay isang Pilipino na alam na ang totoong pag-unlad ay hindi sinusukat ng bilis ng tren, kundi ng bilis na iniaabot natin ang ating kamay upang tulungan ang mga taong lumulubog. Pumalakpak ng malakas ang mga bata. Si Lakan ay nakatayo, nakangiti sa tabi ng entablado at nag-thumbs up. Pagkatapos ng seremonya, dinala ko ang nanay ko na lumipad mula sa Japan para sumakay sa bangka sa gitna ng lawa. Tiningnan niya ang water lilies na namumukadkad sa lawa at umiyak. Ngayon, naiintindihan ko na anak, dito ang totoong bahay mo. Niyakap ko ang nanay ko nang mahigpit at bumulong. At ngayon, bahay mo na rin ito, ma. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng malaking party sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng lawa. May 20 ihaw-ihaw stand, may banda ng P-pop, may mga bata na nagsasayaw ng sayaw ng water lily. Si Manong Ben ay nakaupo, nag-iihaw ng baboy sa head table
at sumigaw, "Kung gusto mong kumain ng masarap na inihaw, kailangan mong pumunta sa Pilipinas, mga kaibigan." Tumayo ako sa tulay na gawa sa kahoy, nag-iisa, tinitingnan ang water lilies na sumasalamin sa liwanag ng buwan at nagmano sa aking dibdib. Salamat po, Pilipinas, sa pagtanggap sa isang taong naligaw tulad ko at sa pagbigay sa akin ng bagong buhay bilang isang mas mabuting tao. 5 taon ang lumipas. Ang Lawa ng Laya ay naging pinakamalaking pampublikong parke sa Luzon. Bawat umaga, ang mga estudyante mula sa iba't ibang lugar ay sumasakay ng bangka upang matuto tungkol sa smart agriculture. Bawat gabi, ang mga barrio folks ay nagpipiknik, nakikinig sa OPM mula sa mga speakers na libre naming ibinigay. Ako si Aiko Laya Tanaka. Ngayon ay 37, ina ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Bayan Laya. Ipinanganak siya sa St. Luke's, sumigaw ng malakas sa delivery room kaya nagtawanan ang mga nurse. Si Lakan ay umiyak sa tabi ng kama at bumulong, "Salamat at binigyan mo ako ng anak na kalahating Pinoy, kalahating Hapon." Ngayon ang ika-5 anibersaryo ng aking kamatayan at muling pagsilang sa Pilipinas, nagdaos kami ng maliit na event sa tabi ng lawa, kasama lamang ang mga taong tumulong sa akin noong araw na iyon. Kuya Rico, Manong Ben, Mang Tasyo, at ang mga bata na tumangkad pa ng 10 cm. Itinaas ng lahat ang kanilang baso ng freshly squeezed sugarcane juice ng sabay-sabay. Tumayo ako, nanginginig ng bahagya ang mikropono sa aking kamay. 5 taon na ang nakalipas, inisip ko na ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng katanyagan at mataas na suweldo. Ngayon, alam ko na ang totoong tagumpay ay ang paggising sa umaga. At alam na may 7 milyong magsasaka ang natutulog ng mahimbing dahil sa app na binuo namin. Ang isang batang babae mula sa Laguna ay nag-text na, "Nakapasa po ako sa Agricultural Engineering. Salamat po kay Ate Aiko sa pagiging huwaran." At ang nanay ko ay lumipat na sa Pilipinas ng permanente at sinabing dito siya mas nakangiti kaysa sa 60 taon niya sa Tokyo na pinagsama. Huminga ako ng malalim at sinabi ang huling pangungusap na gusto kong marinig ng mundo. Ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat ng taas ng gusali o ng bilis ng tren, kundi ng bilis na iniaabot natin ang ating kamay upang tulungan ang mga estranghero na lumulubog. At ang Pilipinas ay nagpaniwala sa akin ulit na ang sangkatauhan ay laging maganda kung mayroon pa tayong puso na puno ng malasakit. Tumahimik ang lahat ng 3 segundo at pagkatapos ay sumigaw ang palakpakan kaya lumipad palayo ang mga tagak sa lawa. Naglakad si Manong Ben sa akin, nagmano, at niyakap ako ng mahigpit. "Anak, ang lolo mo ay proud na proud sa iyo." Nang gabing iyon, umupo kami sa paligid ng bonfire sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga water lilies ay dahan-dahang nagsara ng kanilang mga talulot na parang natutulog ng mahimbing. Tiningnan ko ang paligid, nakita ang mga mukha na nagligtas sa aking buhay at ngayon ay tinutulungan namin ang buhay ng iba ng sunod-sunod. Nagmano ako sa aking dibdib at bumulong sa banayad na hangin. Salamat po, Pilipinas, sa pagturo sa akin na ang pinakamagandang bulaklak ay ang bulaklak na handang lumubog sa putik upang isang araw ay mamukadkad para makita ng mundo na kahit ang kadiliman ay maaari pa ring magbigay ng liwanag. At iyan ang totoong himala ng Pilipinas, hindi ang matatayog na gusali, hindi ang LRT, kundi ang puso ng mga tao rito na nagbigay sa isang naligaw na tao na makauwi at maging bahay para sa iba. Magandang gabi, ako si Aiko Laya Tanaka at ito ang aking tahanan habang buhay.